Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan. Dito naman po tayo sa ating balitang halian. Medyo ngongo ako ah. 2 Pinoy sa Israel bihag ng Hamas. Higit 5,000 pulis magsisilbi sa eleksyon. PNP, ACG, spokesperson si Bak sa pakikipag-collaborate kay Labrador. 10 sasakyan na natangay sa car loan scam. Oy, good news, nabawi ng HPG. Samantalang PUJ, sinalpok ng bus, 22 sugatan. Peke immigration website, nagsulputan na. Pulis, kinakalasan ng kalib-in na maril, isa patay, isang sugatan. Akala ko naman, ito. Bineberipekahan pa po ito ha. Inalam pa ng Department of Foreign Affairs ang ulat na mayroon 2 Pinoy ang kabilang sa mga hostage ng Palestinian militant group na Hamas. Ayon kay DFA Secretary Eduardo de Vega, hindi pa 100% na beripikado ang naturang impormasyon, subalit pinapalagay pa nila na ito titingnan pa muna nilang mabuti dahil wala pa sila o hindi pa matagpuan sa Israel. Ito kaya patuloy umanong nakipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para humingi ng tulong. Base sa naunang ulat ng Reuters, mahigit na kalahati ang tinatayang 220 hostages ang may foreign passport mula sa 25 na mga bansa, kabilang dito ang Pilipinas. Giniit naman ni De Vega na hindi pa nila ngayon makumpirma kung mayroong Pinoy pa ng mga hostages, bagamat naniniwala ang Israel na isa rito ang lalaking Pinoy. Subalit hindi naman umano nagpapakita ng ebidensya habang nauna na ring sinabi ng isang Pinay na kabilang ang kanyang asawa sa nasa video na bihag naman ng Hamas sa ngayon. Matatandaan 4 na Pilipino ang nasawi sa gulo sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas. Samantala umapila naman ng Israel sa kanilang gobyerno na ipatupad ang mga hakbang para masagip ang mga bihag kabilang na ang umano'y 33 taong gulang na Pinoy. Sa naturang ulat, pagbasihan natin ang ulat, nagsagawa na ng protesta ang mga Israelis para ipanawagan sa kanilang gobyerno na ilabas ang mga hostages sa Gaza na teritoryo ng Hamas nang walang sinumang masasaktan. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na handang-handa na ang kanilang puwersa para sa pagbibigay seguridad at bilang election officer na darating na barangay Sanggunian Kabataan eleksyon. Handang-handa na ang kapulisan natin. Napatid na naka-standby ang nasa mahigit 5,000 kapulisan na posibleng humarili bilang mga Board of Election Inspectors para sa naturang eleksyon. Ayon kay PNP Public Information Office
Police Colonel Jean Pajardo. Nasa 5,558 na mga pulis ang isinailalim sa pagsasanay para humalili magsilbing BIs sa mga polling precinct sakaling may umatras na mga guro sa halalan. Yun pala yun. Kamakailan lang ay mayroon namang ilang guro sa Cotabato City at Abra ang nagsiatrasan sa pagsisilbi bilang mga poll workers sa naturang halalan dahil sa takot na dulot ng mga karahasan. Una nang sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na sapat ang puwersa ng mga pulis para sa seguridad ng mga guro, lalo na sa mga lugar o lalawigan sa bansa na mainit ang politika. Gayunman, wala naman silang magawa kung tatanggi ang mga guro at mas pipiliin ang kanilang kaligtasan. Kailangan lamang na magsumiti ng waiver ang guro kung di ito makagampanan ang kanilang pagiging beya sa October 30. Sinibak sa pwesto bilang spokesperson ng Philippine National Police Cybercrime Group si Police Captain Michelle Sabino. Bunsod ng pakikipagkulab umano nito sa vlogger na si Rendon Labador. Ayon kay ACG Director Police Brigadier General Sidney Hernia, pansamantalang inilipat si Sabino at naghanap na sila ng papalit sa posisyon nito. Matatandang uminit ang ulo ni Kulab nang mag-live stream si Labador sa kasagsagan ng operasyon ng ACG kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC sa isang raid kamakailan sa isang online lending company sa Makati City. Maraming standard operating procedures ang hindi nasunod sa raid dahil sa ginawa ni Labador, kabilang ng pagkuha sa mukha ng mga empleyado ng lending apps na mahigpit na ipinagbabawal ng PNP. Na ikinagalit din naman ng pamilya ng ilan sa mga nasangkot. Una nang sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na kailangan maging maingat ang pulisya sa tuwing magkakasa ng operasyon at may sinusunod namang panuntunan para sa mga miyembro ng media na kasama rito. Nagpahayag din ng pagkadismaya si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC Yusek Gilbert Cruz na sa ginawa ni Sabino at Labador dahil sa nalabag nito ang karapatan ng mga sangkot sa operasyon salig sa Data Privacy Act. Samantala, nasa 10 sasakyan naman ang natangay ng sindikato. Na nasa likod ng car loan scam ng biktima sa mga guro na recover ng PNP Highway Patrol Group kasama sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ipinresenta ni HPG Director Police Brigadier General Alan Nazaro ang mga sasakyan at ito'y natunton sa iba't ibang lugar sa Region 3 at Metro Manila. Mahigit 60 reklamo ang tungkol sa car loan scam ang natanggap ng HPG at PAOK, kung saan karamihan sa mga biktima ay may mga guro sa Pampanga, Bataan, Bulacan, Zambales at Metro Manila. Wala namang na-arrest sa operasyon sa ilalim ng car loan scam. Hihikayatin ng mga sindikato ang mga guro na mag-car loan sa bangko para ipang negosyo. Makalipas ang ilang buwan, kukunin ng sindikato ang kotse kapalit ng pagtutuloy ng hulog at pangako sa guro na buwan ng kita mula sa pagpapaarkila ng kanilang mga sasakyan.
Pasasakihin ng sindikato ang mga guro sa kitang ibibigay hanggang sa paglaho na ng mga ito at ang mga guro ang hahabulin ng bangko habang tangay-tangay ng sindikato ang inutang nilang sasakyan. Ayon naman kay PAOK Chief Yusek Gilbert Cruz, iniimbestigahan pa rin ang kutsabahan ng sindikato sa car dealers dahil sa bilis ng proseso ng mga dokumento ng mga guro sa pagkuha ng naturang kotse. Sugatan naman ang nasa 12 sakay ng pampasaherong jeep ng salpukin sa likuran ng isang bus sa Barangay Malaya, Quezon City, Kamakaluan ng gabi. Sa report ng Quezon City Police District, bandang alas 9:40 ng gabi nang maganap ang aksidente sa kanto ng Camyas Road at Kasing-Kasing Street, Barangay Malaya, Quezon City. Sa investigasyon ni PCPL Jomar B. Apungaw ng Traffic Sector 3, binaybay ng yutong bus na minamaneho ni Luis Quintero Manondo, 52 years old, ang naturang lugar o ang nasabing lugar na bigla na lamang itong masalpok ng pampasaherong jeep na minamaneho ni Israel Ganiban, Manila, 41 years old. Nang sitalsika ng mga pasahero ng jeep at agad itong isinugod sa malapit na ospital nang magresponde ang ambulansya ng naturang lungsod. Nasa kustodiya na naman ng bus driver habang inihanda ang kasong reckless imprudence resulting in damage to property with multiple physical injuries. Nagbabala ang publiko, ang Bureau of Immigration laban sa mga nagsulputang peking website na nagpapanggap ng e-travel site ng ahensya at pinatatakbo ng mga scammers na target ang mga dayuhan sa bansa. Inaasahan din ng BI na mas marami pang mga scam website ang magsusulputan habang papalapit ang Kapaskuhan. Nakatanggap ang BI ng mga ulat mula sa biktima ng scam site na nanghihingi ng bayad sa paggamit ng e-travel. Ipinaalala po ni Tansinko na ang paggamit ng e-travel website ay libre po. Kaya tinihikayat niya ang publiko na gamitin lamang ang lehitimong e-travel website ng mga ito para sa maayos na pagpuproseso ng kanilang immigration requirements. Maaari ma-access ang platform sa pamamagitan ng pagtungo sa website sa etravel.gov.ph. Pinapaalalahanan din ng mga pasahero na kompletuhin ang online form sa loob ng 72 hours para ang kanilang naka-schedule na arrival at departure. Inikayat ng BI ang publiko na iulat ang anumang kahinainalang website sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o yung tinatawag nating CICC. O relasyon tayo ha. Isa ang patay habang isa ang sugatan sa naganap na pamamaril ng isang pulis sa Pasay City kahapon ng madaling araw. Nasawi sa insidente ang biktimang si Ramon Tebes habang sugatan naman ang kanyang kapatid na si Giben Tebes o Tebes. Giben Tebes. Alibiin ang suspect na pulis ng Don Carlos Village, Barangay 190, Pasay City. Sumuko namang kinalaunan sa kanila ang mga kapwa niya pulis. Ang suspect na si Police Sergeant Truel Pamatiga Lacuesta, 45 taong gulang, nakatala sa National Capital Region Police Office at residente ng poblasyon Muntinlupa City. Sa ulat ng Pasay City Police, naganap ang krimen dakong ika-1 ng madaling araw sa araw na may Don Carlos Village, Barangay 190.
Tinatin krimen, naganap ang krimen dakong alauna ng madaling araw sa may Don Carlos Village, Barangay 190. At nabatid na nagtatalo sina Lacues at ang kanyang kinakasamang si Giben na nais nang makipaghiwalay sa kanya. Sa gitna ng pagtatalo, nagbunot ng baril ang pulis at pinagbantaan ng nobya. Dito umano pumagitna ang si Ramon na siyang binabaril ng suspect habang sugatan din naman ang babae. Hindi na umabot ang buhay sa San Juan de Dios Hospital si Ramon. Kaya mahirap mamagitan eh. Mabilis naman tumakas sila Cuesta makaraan ang pamamaril. Agad naman siya nagpadala ng surrender filler kaya dakong alas 9:30 ng umaga nang sunduin ang mga tauhan ng Pasay Police ang suspect sa barangay Mamatid, Cabuyao, Laguna. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Mag-weather update muna po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Patuloy pa rin ang epekto ng amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. Yung pong trough ng low pressure area ay patuloy pa rin nakakapekto sa bahagi ng Mindanao. Pero itong trough ng low pressure area ay inaasa po natin na magbibigay ito ng mga isolated na mga pag-ulan. Yung pong low pressure area, inyong makikita sa ating satellite, nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, mababa ang tsansan na pumasok sa ating PAR. At sa lagay na panahon ngayong araw, bukod sa malamig na panahon inaasa po natin sa malaking bahagi ng Luzon, asahan pa rin ang mga isolated na mahihinang pag-ulan sa Northern Luzon at sa Central Luzon. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, magiging aside from na maganda ang panahon, may chance pa rin na mga isolated na mga pag-ulan. Ito yung mga sandaling pag-ulan o bigla ang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Sa Visayas at Mindanao, maganda at maliwas sa panahon ang inaasa po natin. Maliban lang po sa mga afternoon rain showers dahil sa mga localized thunderstorm. Ngayong araw, wala po tayong gale warning, kaya safe naman pong pumalaot ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Konting pag-ingat lang po dahil sa mga thunderstorm, kadalasan sa hapon o gabi. As ating weather outlook mula Sabado hanggang Monday next week, patuloy pa rin ang epekto ang amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya yung makikita, isolated na mahinang pag-ulan inaasa po natin sa Metro Manila, Baguio City at sa Legazpi City. Sa mga kababayan po natin sa Metro Cebu at sa Metro Davao, bukod sa maganda at maliwas sa panahon, may chance pa rin po ang mga localized thunderstorm kung saan magbibigay ito ng mga mahihina hanggang sa katamtaman at kuminsan may malakas po pag-ulan. Ang araw sisikat mo yapong 5:15 ng umaga. Ang araw luboy sa ganapong 5:30 ng hapon. Yan pong ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Ayan ang ating mga weather update sa ating balitang halian. At ngayon, dako natin ang ating mga paalala mula sa ating impilan. High Precision Diagnostics is not just any lab. It is a diagnostic laboratory that is at par with international standards. There are over 20 branches and more than 1,000 medical professionals and staff. It is the biggest and the leading laboratory that elevates the standards of the industry, catering to 5 million tests per year. They value constant and continuous improvement in their systems and focus on the quality of their results.
because everybody deserves high-quality healthcare. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Ayan, at syempre, nandito naman tayo sa ating pagkain. Ang Sincerity Restaurant and Cafe and Restaurant ay matatagpuan sa iba't ibang lugar dito sa Kamaynilaan at Quezon City. Maaari kayo tumawag sa 82419990 and 82419972. Ang Sincerity Restaurant ay 1956 po nang simulan ng ating kapartner, no? Si Mr. Peter Uy. Matatagpuan ang Sincerity sa Binondo, Manila. Ganon din naman sa Barangay Manresa, Quezon City. Nasa ground floor naman ng Lucky Chinatown Mall. At syempre, of course, Little Baguio San Juan. Mayroon din sa Quezon City, Robinsons, Magnolia, and SM Mega Mall. Ayan po ang Sincerity. At tutukan natin dito sa ating balitang halian ang mga trabahong hinihintay po ninyo. Ito na ang mga trabaho natin. Rensol is hiring 2 recruitment associate. Kailangan daw ay bachelor degrees o degree holder, BSBA or any related courses. Strong interpersonal communication skills, attention to detail, and commitment to accuracy. Availability to implement recruiting strategies, good decision-making skills, and ability to prioritize tasks. You can apply dito. Yun po, tingnan natin. Hindi ko mabasa. Send your resume at hrwelfare@rensol.com. rensolangel@gmail.com. Ayan, next natin. LBS Solution. LBS Recruitment Solution Corporation ay nangangailangan sa Brunei. For paper exam daw, date and venue to be announced, Manila and Cebu City. Kailangan nila ng advanced scaffolder, basic intermediate scaffolder. Kailangan din nila ng sandali, nagpo-program ako. Sige. At kailangan din nila ng mga advanced scaffolder, basic intermediate scaffolder, deck crew, ENI foreman, piping foreman, electrical technician, instrument pipe fitter,
instrument technician, rigging foreman, scaffolding foreman, blaster painter, electrician, mechanical fitter, rigger, and plater. At pwede po kayo mag-apply dito. Tingnan nyo mo, arms.lbsrecruitment.com.ph. Apply offshore at lbsrecruitment.com.ph. Ang LBS ay matatagpuan po ninyo sa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, corner may MY Orosa Street, Ermita, Manila. Eto, at kailangan din na Jerudong International School, Brunei, Darussalam pa rin. Kailangan nila ng resident house matron. Ang salary malaki-laki din, $1,800 Ay, Brunei dollar pala yun. And US dollar is equivalent to 3,122. Kasama na po dyan ang food and transport allowance, annual leave of 15 days. International, ito po, international kasi yan. Erudong International School is an outstanding British international boarding school with 1,680 students mula 2 taon hanggang 18 years old mula sa iba't ibang bansa, established in 1997. Ayan. LBS pa rin po ang inyong pupuntahan sa bandang Gochenco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila. Resident House Matron. Susunod po natin. Ayan, ang iQuest. 30 domestic workers to Singapore. Final screening October 27. Ngayong umaga. Punta na. Standard qualification, female, 24 to 38 years old, at least high school graduate. No tattoo, can speak, understand English. Walang salary deduction, no placement fee, no processing fee. Yan. So, apply na po kayo. Ayan, tingnan nyo yung QR. Apply now sa QR code. Ayan, tingnan nyo po mabuti. Ayan, apply dyan sa ating kanilang QR code. Pakilakihan mo yon, ano? Ayan po ang kanilang QR code EQ, tapos scan nyo yan at yan lalabas kung saan kayo mag-a-apply. Next natin, ang Perido ay nangangailangan sa Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, Papa John's Pizza. Kailangan nila ng kitchen worker. 15 kailangan nila with at least 2 to 3 years experience in fast food, casual dining restaurant, accepts HRM fresh graduates. Okay. So, kailangan lang nilang kayo mag-apply dito sa Evelyn_Perido@yahoo.com or mobile number 0917-154-7304. They are now conducting preliminary interviews and screening via Zoom. Next natin, iQuest pa rin. They need 8 factory worker technician, kunti na lang. Knowledge in repairing machine is a high advantage. Knowledge on how to operate forklift is an edge. Good in term of mathematics, mathematical concept, must have at least good English communication. 8 factory technician, ayan ang kailangan nila. Apply now, yun, scan QR code ulit, ayan po, ayan, pinapakita ni RB. Okay, September Star. Now hiring registered nurse bound to United States of America. For male and female, must be a registered nurse, must be NCLEX passer, must have at least 2 years minimum. Experience experience in all areas. Send your resume to
Sepstar Inc. Yan. At net@yahoo.com. Yan. Or you can call 02-7916-7365. Sila po ay nasa 1690 Dian Street, Barangay San Isidro, Makati City. Yan. Dito naman po, Saudi Arabia, they need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Delta Beer Overseas Job Placement and General Service Incorporated. Nasa Unit D, 2nd floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, Corner Rojas Boulevard, Pasay City. Landmark, Camel Appliance, Buendia, Pasay. Pasay City po, next to Shell Gas Station, Buendia. The owner, Margie Socorro Socote. Telephone number 924-6787-4554. Yan ang ating mga trabaho. Paalala natin mula sa ating himpilan. Ang kakampi online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. Panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng ambag para mapaghandaan ng forever. Ingat ka ha. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Ating flag carrier ng bansa ay ang Philippine Airlines. At siyempre pagka gusto nyo mauhaw ba kayo, inumin natin na yan. Family Fact Absolute Pure Distilled Drinking Water. Absolute yan. Absolute. Thirst quenching. Ano, di ba? Yan, pure distilled drinking water. Ang ating kaperahan, magkano ba ang palit pera ngayon? Ayan, ang ating US dollar ay nasa 56.87, 56 pesos and 80 centavos. Ang ating British pound ay 60.09. Okay. Yan, euro. Euro yan, ha? At ang ating British pound ay nasa 69 pesos. Ang Australian dollar is nasa 36 pesos. Canadian dollar natin is 41.19. Singapore dollar is 41.55. Swiss franc ay 63 pesos and 32 centavos. Malaysian ringgit, nasa 12 pa rin yan. Okay, Japanese yen is 0.3786. Yan po ang kapirahan natin sa araw na ito. Wala ba tayo ibang mga sa labas ang report? Okay, dyan natapos ang ating programa sa araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Fe Nicodemus, sa ating balitang halian.